What's up guys? What's up mga kawasak? And welcome again sa ating panibagong araw, panibagong vlog, panibagong sapalaran sa kalsada, panibagong tumal. Grabe na ba sa paglalaban ng dalawang kumpanya natin sa Grab tsaka InDrive. Sumama ba yung Joyride? Buti hindi pa lumalakas yung yung Angkars, di ko alam kung malakas na yun. Wala akong balita pa doon. Buti hindi pa lumalakas yung Lalacars, kasi yung Lalamove kasi guys is napakadami ding tumatangkilik sa Lalamove. Kaya parang 50% ako or 80% na sure na madaming gagamit din ng Lalacars, no? So as of now, sabi ng mga nakakakwentuhan kong driver is wala pa naman daw ganong kapasahero, katao sa Lalamove, no? Kasi di ba ang Lalamove is pwede na ding magsakay ng tao, hindi lang basta delivery, pwedeng delivery, pwedeng tao. So yan lang, kaya patumal tayo ng patumal kasi yung mga tao nahati-hati na. Unlike before na Grab lang yun nandyan, is nasa Grab lahat ng pasahero, ng tao, Grab lahat ng ginagamit. Ngayon, ang dami nang lumabas, ang dami nang mas mura na pamasahe is yung mga pasahero nagwawatak-watak na. Yung iba nananatili sa Grab, iba lumilipat ng InDrive kasi mas mura yung pamasahe. Ganun din naman, may hahatid ka naman sa pupuntahan mo. Iba lumilipat sa Joyride cars, no? So yun, kaya nagiging matumal guys is nagiging konti na lang yung pasahero ni Grab kasi nga madami ng kakumpetensya. Yung iba lumilipat na, yung mga pasahero nagwawatak-watak na, lumilipat na sa iba't ibang platform ng hailing, ride hailing, yung iba't ibang apps, naglilipat-lipat na sila. Siyempre pipili nila kung ano mas mura, explore nila ano ba dito, mas okay ba dito, ganyan, mas makakatipid ba tayo, ganyan. Hindi naman porket nag-book ka dito sa TNVS is ibig sabihin mapera ka na. Kaya nga ang dami kong nakukuhang saver, kahit gusto nilang makatipid din kapag may gusto silang puntahan, para yung mode of transpo is mababa lang, no? Ay, yun lang guys. So Lunes, Martes ay hindi ako nakabiyahe. Nung Lunes is ang bigat ng katawan ko kasi 'di ba nagbiyahe tayo nung Sunday. Tapos nung Lunes naman ay nung Lunes nga ay ang bigat ng katawan ko. Hindi ako bumiyahe nun. Tapos nung Martes ay may pinuntahan tayong isang Reposes motorcycle shop. Tapos binisita natin yan guys kay Boss Weck, no? Shoutout sa'yo sa GMA Cavite. Kaya hindi din tayo nakabiyahe. Tapos inedit ko pa yon, no? Tapos ngayon is bala ko ay magpa-PMS na bukas kasi bukas ay Thursday coding tayo. Ewan ko kung papayag ng walk-in. So may message ko na lang yung agent ko kung papayag ba siya ng walk-in or sabihin ko bukas na pupunta ako doon, pwede bang pa-schedule, pero today na yung punta ko. So yun lang mga kawasak, hindi pa tayo online. Nga pala, may bago tayong cellphone holder guys. Yan, no? So magnetic na yung ginamit ko guys. At least nandito lang siya. Tapos hindi siya sagabal dito. Tapos ito hindi ko na tinanggal guys. Kasi nga if ever na masira to, kasi nga nag-grab tayo, kung travel lang natin, okay lang naman masira. Kung if ever na masira to, may reserva tayo nyan. So nandito yung pinakaulo niya, ito pwede natin isalpak anytime kung bibigay man to, kasi hindi ko pa sigurado wala kasing brand tong binili kong ito wala siyang brand, pero maganda naman yung reviews niya, no? So testing natin, pero kung na-try ko kanina sa Lubacan, no, hindi naman siya nalaglag, matibay siya So yun lang mga kawasak, at magantayan tayo muna ang buong dito. Mag-online na ako maya, siyempre as always kapi tayo dun. So mga kawasak, may booking na tayo guys, gentry to gentry lang din, no? So maganda standard magkano din, no? So 189 pesos din, no? Ang lapit lang. So yun ang maganda kapag rush hour tapos ibiyahe ka. Rush hour pa din, no? Kasi 7:47 pa lang ng umaga 1 kilometer ang ating pick up guys. Magpa-Facebook pa nga lang, pupunta pa nga lang ako doon sa tambayan natin sa Bella Vista. Pero pinasukan agad tayo. Pero pabalik doon sa kanina natin dinaanan, no? Alright, kaka-drop off ko lang din sa ating first booking guys. First booking, meron tayong 189 pesos, no? So yan, may incentive ngayon guys, 1 hour and 51 minutes na lang, mag-e-end na. Kailangan kong makatatlong ride para makakuha tayo ng 200 pesos guys, no? 1 hour and 51 minutes na lang.
Sumako kaya tayo. Sana may dalawa pang ano, malapitan man lang, no? Para mag-get natin yung ano, yung 200 pesos dito. Kasi sayang din naman, no? Kita mo, tatlong ride lang, magkakaroon ka na ng 200 pesos, diba? So nandito pa tayo sa Gentry, guys. So diretso tayo pa Dasma. Baka sakaling makakuha tayo doon. At sana makakuha tayo, guys. Kahit pa school lang, para malapit-lapit, no? Para mag-get natin yung incentive na 200 pesos. Panggas din kasi yun, eh. Kaya pantol gate. So guys, after ilang oras ba? After 1.5 hour visit. Oh, at sakto alas 10, guys. May booking na tayo, kaso ang lapit lang. So yun, hindi na natin nakuha ang incentive kasi nga hindi tayo binigyan ng booking, guys, no? Hindi tayo binigyan ng booking mula kaninang anong oras ba ako dumating dito? 8:30 ata ako dumating dito. Hindi na ako binigyan ng booking hanggang ngayon lang ulit. Oh, 8:39, no? Oras na, alas 10 na, guys, bago tayo binigyan ng isa. Ang lapit pa. Mas malapit pa nga ako dun sa drop off kaya sa pick up, guys, eh. By the way, nangyayari talaga yan. Minsan nga nandun ka na sa drop off location, pero yung bibigyan ka ng booking, pipick upin mo pa, tapos dadalhin mo dun sa pinanggalingan mo, eh. Sila mga kawasak, pick upin ko lang to. Charge din ako kasi baka bumalik ako dyan, eh, pagka pick up ko nito, kasi nga malapit lang yung drop off nya dun sa pinagtatambayan ko. Kano lang to, 103, pero okay na din, guys, kaysa wala naman tayong booking, no? Kaysa magreklamo, eh magpasalamat tayo at may pumasok na booking sa loob ng 1 oras mahigit nating pag-aantay. Thank you, Lord. Sana dumami pa yung booking natin ngayong maghapon. Hindi ko alam, sana wag na lang akong papuntahin sa Manila, ano. So dito na lang tayo sa Cavite. At least sana makarami din naman kung kahit dito lang, no. So guys, nandito tayo sa SM Dasma, no. So wala namang nag-booking, pero nung naibaba ko yung pasahero natin ay may nagtanong sa akin kung nag-grab nga daw ba ako. Eh wala siyang cellphone, matanda na. Kung nag-grab daw ba ako. Sabi ko opo, kasi wala daw siya cellphone, gusto niya magpahatid sa SM. Ayun, ihatid ko na lang. So binigay niya akong 200, guys, 200 pesos para mag-ihatid siya dito sa SM. Kasi chinek ko din naman sa Grab kung magkano ba yung fare, kasi para hindi naman lugi si Lola, ay doon ko na lang binase sa Grab, guys, no. Kaya ayun, nandito tayo ngayon sa SM at naihatid ko siya dito. So hindi siya kasama sa booking ni Grab, no. Hindi ko alam kung bawal yun, pero wala naman siya sa booking ng Grab, eh. Nagtanong lang siya sa akin, ginamit ko lang yung Grab para i-compare yung pamasahe, para pagbasihan. Kaya lang mga kawasak, ngayon ay 10:38. So maybe kakain na talaga ako. Kakain na muna ako dito, tapos ihi ako doon, tapos saka tayo mag-online ulit, no. Kasi inop ko kanina yung Grab ko kasi baka pasukan tayo ng booking, eh. Kasi 'di ba, nakiusap lang yung matanda na ihatid ko siya dito sa SM. So may dala din kasi siya, eh. May dala siyang bag na bibigatan. O 'di ba? Sarap ng tayo ko. Higa mo lang ng konti, tapos kunin mo yung power bank, saksak mo to. Ito. Tapos electric fan, tapos higa mo ng konti itong sandala natin. O ganyan lang habang nag-aantay ng pasahero kaysa mag-aksaya ka ng gasolina, guys. Ano, pwede man ako mag-rolling, kaso nga lang, eh andito na tayo sa SM, eh baka naman may sasakay dito punta kung saan, no. So abang-abang lang, tsaga-tsaga, nakakalimandaan na naman tayo, guys, eh. 500, kano nga ba, 292 plus 200, 492 plus may tip tayo kanina, kano nga ba yun, 14 pesos, ay hindi, 24 pesos. O diba, 500 plus na. Yan lang ang buhay. Pag walang pasahero, higa. Kesa mag-aksaya ka ng gasolina. Hindi tulad nun, kahit na mag-rolling ka last year, eh madami talagang booking, guys, kasi mostly nasa in-drive pa lahat ng mga pasahero. Nasa in-drive, nasa Grab pa lahat ng pasahero, no. So ngayon, hiwa-hiwalay na yung mga pasahero natin. Meron na sa Grab, meron na sa in-drive, Joyride, may angkars na. So hiwa-hiwalay na. So mabuti pa sana kung nagsama-sama na lang sila, eh. Kunyari kung Grab lang, kahit na dumami yung mga TNBS driver, Grab driver, kahit dumami yung mga sasakyan na nag-Grab, is nandun lang naman lahat ng pasahero sa Grab, eh okay pa din, no. Makakakuha ka pa din. Hindi tulad ngayon, watak-watak na kung in-drive ka or Grab ka, eh iba na. Paano kung pasahero nag-book na sa in-drive, eh hindi mo makukuha yun kasi Grab ka. Pwede ka naman magsabay ng application ng app, pero tinitingnan ko pa, no, kung hindi talaga bubuti dito sa kalagayang ito, is mapipilitan tayong mag-add ng apps. Mahirap din naman ng dalawang application, eh. So bibili ka pa din ng panibagong cellphone, tapos asikaso ka ulit,
papa-onboarding ka. Kasi tulad-tulad lang naman ng mga requirements ng mga yan eh. Basta sa passenger, no. So yun, ganto-ganto lang habang nag-aantay. Medyo may pagkamainit, no, pero makulimlim naman, maulap, kaya hindi siya ganun kasakit sa balat. May trek pa naman tayo dito. Ito yung kahalagahan nito eh. Hindi lang para sa passenger, kundi para sa driver din in case na katulad nito. O kaya kapag wala kasi yung pasahero, naka level 1 lang aircon ko. Tapos ito, nakatutok sa akin. Ganun lang ang buhay. So yung iba mga nakaalis na siguro mga TNBS din to. Iba nakaalis na. Ewan ko sa anong platform sila, kung Grab or InDrive or Joyride cars. Pero tayo, Grab lang tayo. May magbubuk at magbubuk din dyan. So, ayoko lang mag-rolling kasi sayang sa gas. Ang init ngayon, no? Malakas sa konsumo ng gas ang aircon. Kaya dito lang muna tayo. So sobrang tagal kong nag-antay ng booking, guys. Yung makina ko lumamig na Meron na siyang cold start. Ano ba naman yan? So lang mga Kawasaki, kunin ko na lang tong kunin ko lang tong booking natin, no. May booking na tayo. Malapit lang naman ang punta nito. Malapit nga lang pero naka-saver siya, guys, 123 pesos lang mga Kawasaki ang kanyang fare. At papunta ata ito ng lagpas pa doon sa amin Lamig ka na, guys, lamig na. So ang tagal kasi nakabilad sa initan nitong ating kotse Take me for the fallen. Alright, guys, kaka-drop off ko lang dito sa may Wilcon at nakaka 600 pesos na tayo, guys, no. So I don't know where to go. Maybe I'm going back to SM Dasmariñas kasi doon may pasahero o kaya dito sa may Langkaan, guys. So wala namang dito. Baka magkakapasahero tayo dyan sa may Langkaan Road kasi madalas akong makapick up dyan sa may Langkaan na yan, guys. Kaya doon muna tayo. Sa haba-haba ng pinag-aantay ko sa SM, ang dumating pa ay Saber. Oh my God. So ngayon, naturuan ako ng tip ni Tropa. May nakausap ako dong Grab driver din siya. Grab lang siya. So Cavite lang daw siya. Tapos ang tinuro niya sa aking technique para hindi ako mapalayo ay i-off ko ang auto accept. Tapos labas yung booking ay mababasa ko at nasa akin kung i-accept ko ba or hindi. No, kaya yun yung turo niya sa akin ngayon. Ayan, try natin kung gagana, no? Para ako sakaling magka-Cavite lang tayo, malaman natin kung kikita ba tayo dito sa Cavite. Kasi nakakatamad naman talaga mag-Manila kasi sobrang sikip, guys. Sobrang sikip sa Manila. Kaya nakakatamad. Hindi tulad dito sa Cavite, iba-iba. Pag gantong hindi na rush hour is iba-iba na yung traffic. Hindi tulad sa Manila na kaliwat kanan is walang pinipiling traffic, no? So guys, may nakuha tayong 200 pesos, 179 lang yung fare ni Kuya. Pero binigyan tayo ng 200 pesos. So, kita mo ba ni Kuya, no? So, nakaka 765 na tayo. Ano ba naman yan? Matumal! Ang baba ng pamasahe. So, paano ba ako atras dito? Dito, yan. So, inihatid ko lang siya dito, guys, sa may part ng GMA. Malapit lang naman sa Governor's Drive, guys. Tuloy-tuloy pala yung sounds natin. Baka maka-copyright tayo. So, ginawa ko na yung sinabi ni boss, ating kapwa TNBS, no? Na i-off yung auto accept. At kumikita din naman daw talaga siya dito sa Cavite. And subukan natin kung kikita nga talaga dito. Kasi mas trip ko kasi dito sa Cavite, guys, So, medyo maloklak yung kalsada. Tapos, ayun, parang hindi ka hassle, para kasing pag sinabi mo kasing Metro Manila, kaming mga probinsyano, is talagang napakahigpit, talagang nakakatakot, no? May ganun, may fear pa kami sa Metro Manila. So ang hirap din naman talaga doon, sobrang traffic, lalo pag napasuot ka sa EDSA na ayaw pa-skyway ng mga pasahero natin, di susugin mo talaga yung EDSA. Kunyari, wala QC to Makati, ay talagang minsan yung 10 kilometers kung tatakbuhin na dapat ay 30 minutes lang, ganun, is nagiging 1.5 hour. Times 3. Naanuhan ko yan ng minsan nihatid ko sa mula Dasmariñas Village sa may Makati papunta ng Trinoma. Di yun, 1.5 hour, guys, ang inabot, no? Kalapit-lapit na yun, no? 10 kilometers lang yun 10.5 something, ganon yung nakita ko dito sa ating Google, sa ating mapa. Pero inabot kami ng 1 oras at kalahati sa tindi ng traffic. So dito is kung kikita naman talaga dito is why not Coconut, no? So okay din naman dito kasi kahit papaano ay may booking. O pag di talaga wala tayong magagawa,
kundi mag Manila kung hindi talaga kaya dito. So tatry natin, no, kasi sabi lang naman niya sa akin, malay ko ba mamaya kasi hindi totoo, pero at least masubukan natin at malaman kung kaya bang kumita dito at least 2,000 sa isang araw. So patanghali na daw siya nag-i-start mga 10-11 kasi nga ay shit, ano ko na naman yung wiper natin. Delikado kasi yan guys, tamo, pag walang tubig tapos isuswipe mo na sa swipe, baka masira yung ating wiper, yung rubber ng ating wiper guys. Kaya pagka napihit kong ganyan papasiritan ko na agad para matubigan siya, no? Kasi makakasira ng wiper natin yan. So yun, 10 to 11 daw siya nag-i-start, patanghali na daw talaga. So mall yung target niya sa SM Dasma, talaga yung target niya na puntahan, yung mga malls, yan, doon siya nag-i-standby. So try natin, no? Wala namang masama kung di natin susubukan, no? So yun guys, hindi pa tayo nagtatagal dito sa SM, pumasok na agad booking papuntang Langkaan 1. Dito lang din sa Dasmariñas, Cavite, no? Palamig, buhay electric pan. So binakakwentuhan na naman tayong Grab driver doon. As usual, yung mga Grab driver madaldal yan. Sa main entrance yung booking, tapos nasa is entrance daw sila. Ano ba naman yan? Mga siguro matanda to guys, matanda yung nagbook nito kasi pang matanda yung pangalan Kailang mga kawasak, punta na ako dun sa pick up location ng ating passenger para pick upin sila. Then yun, balik na lang ulit tayo mamaya dito kasi ang dami ditong booking Alright mga kawasak, nandito tayo ngayon sa FCIE. Sa FCIE pala yung drop off nila. Ngayon ay meron tayong nakuha ulit na booking guys, papuntang 13 Martires guys, no? On the way na po. So sana may makuha tayo from mula 13 to mula 13 to Dasma ulit, no? O kaya doon tayo magantay sa SM 13 naman pagka nakarating tayo ng 13 Martires, no? Kasi may SM din doon guys, no? Pero hindi ko pa napasok yun simulat sa pool, no? Yung SM 13 na yun. Try natin mamaya. Tuloy-tuloy na, nagsusunod-sunod na ang booking kasi hapon na guys. At yung mga nasa mall ay naglalabasan na, nagsisiuwian na, nagpupuntahan na sa kanilang mga kanya-kanyang destinasyon. So mamaya target natin mall. Ay hindi, may birthday nga pala tayong pupuntahan mamaya guys. Kaya mag-aano tayo hanggang alas 6 lang siguro tayo or alas 7. Tapos may pupuntahan tayong birthday yan. Kasi birthday ng dati kong katrabaho pinapupunta ako. Dito lang naman yun sa may Gentry. So di ko alam kung diretso na ba ako or what. So bahala na mamaya, no? Tapos bukas coding ako guys, bibiyahe ako Cavite to Cavite lang para so yeah. Para hindi tayo mahuli kasi pag nag Manila tayo bukas ay pwede tayong mahuli. So may window hour naman, mamaya mapadpad tayo ng Makati. Mahirap na kasi sa Makati maghapon talaga ang coding doon, no? So yan mga kawasak, 600 meters na lang nandun na ako. Pick upin ko lang to. So guys, andito tayo sa loob ng isang subdivision sa may 13. Ang layo niya sa highway guys. So hindi ko alam kung magkakaroon tayo ng booking dito. Paglabas natin siguro. Pero ang daming bahayan dito, tingnan nyo. Ang gaganda parang sarap kumuha dito no? So kung hindi nga lang ganun siya kalayo sa work ni Trisha, is pag nakaibang bansa ako guys, pwede dito. Tamo, ang ganda ng corner lot kasi pag corner lot is ang lawak. Pero pwede na sa kahit di corner lot Pakita ko na sa inyo. Ito tamo, hindi yan corner lot guys Pero pwede na Di ba ang ganda? Tsaka ang ganda yung nila tamo, may na sila. May address. Yung black at tsaka lot guys. Bihira yan sa mga sa mga subdivision na ganito. Ikaw talaga magpapagawa niyan, Pero dito parang sila na sila na ang kasi tulad-tulad. Ibig sabihin, sila na ang bahala. I mean, yung subdivision na to, ang bahala sa ganyan, no? Hindi ka na maliligaw talaga, lahat meron. Pero ang ganda dito, parang sarap ditong tumira, no? Siguro mas medyo mura lang dito yung lupa. Saan ba ako galing? Dito nga. Yan, kakadaldal ko guys, nalimutan ko na kung saan ako galing. Yan. Hindi kasi pwede tayong sa iba umexit kung may exit man ditong iba. Kasi nga nandun yung ID natin, no? Nasa guard. ID ng Grab. Sayang din naman yung ID ng Grab. Dun din pala yung labas, tamo, may kanto din dito. Kung dumiretso ako dun. Yun nga lang, feeling ko walang booking dito kasi medyo liblib na, no? Liblib na yung dinaanan namin. Oh my godness. Nakakano na tayo guys. 1,226 plus tip pa, 24 pesos. 1,250. Anong oras na? Alas 3. So nagka-booking tayo ay alas 8 ata or 7:30 ba yun? Ko alam, limot ko na kanina Thank you. Thank you sir. Sir, magkano kaya yung bahay dito, hatingin mo? 2.5 sir, 10 years.
10 years? 30 years. 30 years to pay. 2.5 pero ang gaganda no, ayos na yan no. Okay. Wala kayo dyan ano, yung brochure man lang? Wala. Sige. Thank you. Kaso puno rin dito sir, sa Kabuko sila karon ngayon bago. Puno dyan ngayon. Sige. Akala ko madaming bakante eh. Wala sir. Thank you. Basta na meron na may-ari lahat. So guys, puno na pala. So, wala pa din naman akong pangkuha. Ano kukuha ko dyan? Bisa sakin pa tayong hulugan. Hindi ko pa kaya maghulugan ulit. So yun mga kawasak. So wala tayong booking no. So hindi ko din alam kung may nagbo-booking din dito. Hindi ko na itanong dun no. Pero may nakita ko kaninang maganda ding ano. Amaya din yung kanyang subdivision guys. So feeling ko naman baka meron dun may mag-book. Pero pag may makikita tayong may ihian, ihi muna tayo. Tapos rolling na tayo pababa papunta dun sa Governor's Drive no. Sa may highway mismo. So mga kawasak, andito tayo sa may Amaya nga. Amaya Escape 13 Martires. Tinanong ko yung guard kung may nag-book ba dito ng Grab. So meron naman daw. So abang-abang tayo siguro mga 30 minutes. 3:10 na. Okay, 20 minutes. 3:30. Pag wala pa is alis na tayo dito. So ngayon ang gagawin ko is magmerienda muna kasi may baon tayong Rebisco. Baka naman pambaon lang sa biyahe. May baon tayo Rebisco guys. At mag-ano muna ako doon, kakain muna ako ng konti. By the way, nakapagtanghalian na naman ako nung pagkababa ko sa SM kanina, around 9:30 ay 10:30, mag-11, kumain na ako doon kanina guys. Kaya hindi ako nagugutom masyado ngayon. Ngayon, biscuit lang hanggang gabi na to. Tapos mamaya ulit, hapunan na naman mamaya. So mga kawasak, dahil nga tayo ay may pupuntahang birthday yan, no, ay hindi tayo mag-aano muna. Hindi tayo magsasagad ngayon kasi bala ko pa sanang antayin yung mga lalabas dito sa SM. Nasa SM Dasma na tayo. No, ngayon, syempre, pakita ko muna ating kinita. Guys, kumita tayo ng 1,565 plus 200 plus tip. Pagpalagay mo na 1,517, 1,8. Kumita tayo ng 1,8 mula alas 8 hanggang alas 6. So, ang tagal natin tambay dito kanina ha. Siguro may 3 hours tayong tambay dito kanina guys, no? Tapos kumain pa ako. Kaya napatagal yung tambay natin kanina. Hindi, 2 hours lang na tambay. Kasi kumain nga ako guys ng oras yun. Kumain ako ng 1 oras, mahigit. No? So yun, nagkumita pa tayo ng 1,800. Tapos nagas ako ng 700 kasi bawas na to ng 1 bar kanina nung ginamit ko guys kasi may pinuntahan ako kahapon. So nagas na ako ng 700, full tank na ulit yan. So siguro na-consume ko lang doon nasa 600, edi may 1,200 pa tayo doon. Pero sinagad ko na kasi bukas ibiyahe naman natin to. And maggagas din naman tayo kaya ginasolinahan ko ng tuluyan, pinultang ko na Sila mga kawasakan naman, may pupuntahan pa nga akong birthday yan. Happy birthday sa'yo Jomer. At ewan ko kung kailan ko ma-upload to, no? Basta happy birthday sa'yo. And yun lang mga kawasak, ride safe always and peace out.